Nang lulupaypay ang katawan niya na magising nung umaga. Mabigat ang katawan niya kasi bigat ng nararamdaman niya sa kaloob-looban niya. Hindi niya alam kung ano ba talagang pakay sa kanya ni Zion. Kung si Zab lang ba ang sadya nito, bakit sinama pa siya nito sa isla? Kung may gusto naman ito sa kanya, bakit hindi niya naramdaman yun kagabi habang inaangkin siya nito? Naguguluhan siya. Narito siya sa tabing dagat para mag-isip at magpalipas ng sama ng loob. Ni hindi niya alam kung hanggang kailan pa sila dito sa isla. Maraming katanungan ang lumilitaw sa isipan niya ng mga sandaling yon. Tanong na si Zion lamang ang makakasagot. Ngunit wala siya lakas ng loob para kausapin ito o harapin. Ayaw niya na itong makita. She felt being raped last night at di yun matanggap ng loob niya. Mami, kakain na daw po tayo. Si Zab, natuntun siya nito. Iniwanan niya kasi ito na kasama si Zion. Naglalaro ang dalawa na magisnan niya nung umaga. Mauna na kayo, baby. Susunod na lang ako, okay? Malam yung wika niya sa bata. Sabi po ni Daddy, wag daw po akong babalik kapag di ko po kayo kasama. Talaga namang may ganun pa itong bilin. Eh di wag, dito na lang tayo maupo. Mas maganda rito, di ba? Di na tayo uuwi sa bahay niya. Pero mami, nagugutom na po ako. I want to eat na. Kung ganon, umuwi ka na. Susunod na lang ako, ha? Promise. Wika niya. Ang totoo, gusto niya talagang mang-hunger strike sa pamimilit nito sa kanya kagabi. Ayun ang kawawa niyang anak, umuwing mag-isa. Pagbalik nito, kasama na si Zion na may party basket na dala at banig naman kay Sabrina. Magkatulong ang mag-ama sa paglatag ng banig sa harap niya. Nilabas ni Zion ang Tupperware na may lamang sinangag. Yung isa pang Tupperware naman may lamang pritong itlog, sausage at tusino. May hiniwang manggang dilaw at kape na maliit sa termo. Kain na po tayo, Mami. Nito sa kanya, 2 plato lang ang dala nito. Isa kay Zab at isa kay Zion. Siya kasi sinusubuan na lang nito, kaso inarapan niya lang ito. Si Zab naman panay ang daldal habang kinukutsara ang mangga. Paminsan-minsan sinusubuan ito ni Zion. Mas marami kasing daldal ito kesa sa inginunguya. Daddy, pagkatapos natin kumain, swimming tayo doon ha? Turo nito sa dagat. Sure baby, kumain ka ng kumain para makapag-swimming na tayo. Marami pa laman ang plato mo. Sabi pa nito sa bata. Daddy, tapos na po ako. Good job, umuwi ka muna. Kunin mo yung salbabida sa kwarto mo, pati yung vest mo. Nito sa bata matapos kumain ni Sabrina. Tumakbo naman si Zab pabalik ng bahay. Susunod sana siya dito nang pigilan nito ang kamay niya. Sorry na. Malumanay nitong sabi. Sorry? Para saan? Malamig nitong sabi. Sa nagawa ko kagabi. Tumaas ang sulok ng labi niya sa tinuran nito. Hindi ko sinasadya. Ilang minuto ka nagpakasarap sa akin tapos yun ang sasabihin mo? Hindi mo sinasadya? Gustong-gusto na niya itong bigwasan. Okay, fine. Natukso ako kasi ikaw eh. Hinamon mo ako. Kumasa lang ako. So ngayon, kasalanan ko pa? Umiwas na nga ako sa'yo. Ikaw to sumunod sa kwarto. Magkalinawan nga tayo. Ano ba talaga sadya mo sa akin? Para malinaw ang lahat. Hindi kasi kita mabasa eh. Gusto mong malaman? Matiim na tanong nito sa kanya. Oo, para naman malaman ko. Nalaki ang mga mata niya nang bigla siya nitong kabigin at sakupin nito ang labi niya. Nandi pa siya natatapos sa pagsasalita. Tanging nararamdaman niya lang noon ang matamis at malambot nitong labi na marahang humahagod sa bibig niya. Daddy, narito na yung pinapakuha yung life vest. Doon lamang sila naghiwalay nang marinig nila ang anak nila. Anak, bakit isa lang ang kinuha mo? Nasaan yung para sa amin ni Mami? Tanong ni Zion kay Sabrina na parang wala lang. Habang siya, medyo hinahabol niya ang kanyang paghinga. Isa lang po nakita ko eh. Mayroon pa doon, isa, balikan mo. Di na sumagot si Zab, tumakbo na lang ito pabalik. Muli naman siyang kinabig paharap dito. Tinatanong mo ako kung anong plano ko sa'yo, di ba? Gusto kong maging isang buong pamilya tayo, Kiara. Gusto kong maging ama ng magiging mga anak mo pa. Ako na lang ang mahalin mo, maaari ba? Tila ba nagmamakaawa ito sa kanya at kita niya yon sa mukha nito.
Parang unfair naman yata yon kung ako lang uli ang magmamahal sa'yo. Naramdaman niya ang marahang pagpisil nito sa isang palad niya, habang ang isa ay sinampay nito sa likod niya. This time, sure na ako na pareho na tayo ng nararamdaman. Nito. Pinadama pa nito sa palad niya ang mabilis na pagtibok ng puso nito at dinala yun ng binata sa ilong nito. At muli nitong sinakop ng marahan ang labi niya. Daddy, wala po ako nakita. Napalingon sila kay Zab, nakakarating lang at wala nga itong dala. Naroon lang yun anak, sa may pintuan. Tignan mo uli. Sabi ni Zion sa bata. Hindi niya alam kung mayroon ba talagang vest doon or gusto lang nitong paalisin si Zab sa harapan nila. Mukha kasing di pa ito tapos sa kanya. Maging siya, ganun din. Nakakahiyamang aminin. Ayoko na pong bumalik, Daddy. Masakit na po ang paa ko. Reklamo ni Zab. Naupo ito sa tabi nila. Parang di naman eh. Come on baby, tignan mo uli. Last na. Kapag wala, okay, hindi na kita papabalikin. Hirit pa ng ama. Tatayo na sana si Zab nang makita niya ang paa nitong may galos sa tuhod. Anong nangyari dito, anak? Nadapa po ako, Mami. Kawawa naman ang baby ko. Marahan niya itong kinabig at pinaupo sa lap niya. Mabuti na lang, di naman ito ganong kagrabe. Ikaw kasi pinabalik-balik mo ang bata, nadapa tuloy. Mahina niyang sisi kay Zion na may kasamang madiing kurot sa tagiliran. Dahilan para mapakislot ito. Aray! Daing nito sa masakit na kurot niya. Napatingin sa tuhod ni Zab na namumula. Sorry baby, saan ka ba nadapa? Doon po sa may mga bato. Nagkatinginan sila ni Zion. Malapit lang kasi yun sa kanila. Ngunit hindi nakita dahil labala sila sa labi ng isa't isa. Hahanapin ko na po yung vest, Daddy. Magsuswimming na po tayo. Wag na, pahinga ka muna. Pagod ka oh. Nito at marahan nitong pinunasan ng bata sa noo nang hawak nitong malambot na towel. Paminsan-minsan ay nakakanakaw pa ito ng halik sa kanya habang yakap nito si Zab ng isang braso. Matapos nilang kumain ay magkakasama silang naligo sa dagat. Kailan ba tayo aalis dito, Zion? Tanong niya habang nagsisiesta sila sa may kubo matapos kumain ng pananghalian. Actually, noong nakaraan pa niya ito tinatanong, ayaw lang siya nitong sagutin. Ayaw mo na ba dito? Tahimik. Simple lang ang buhay, walang stress. Ano ka ba? Patitirahin mo rito si Sabrina? Maawa ka sa bata, uy. Wala man lang siyang kalaro dito. Ay, di gawan natin. Problema ba yon? Pilyon nitong sabi at hinila siya paibabaw dito at marahan siya nitong hinalikan sa labi. Ewan ko sa'yo. Aniya matapos iwan ng labi nito at naupo siya. Seryoso nga kasi ako, kailan ba? Medyo naiinis na niyang tanong, paulit-ulit na lang kasi siya. Kapag pumayag kang pakasal sa akin. Seryoso nitong sagot. Kasal talaga? Oo, bakit? Di ba yun din ang gusto mo? Natatawa nitong sabi. Nagmamadali ka pa nga noon eh. Nakurot niya tuloy ito sa may tagiliran. Huwag mo nang ipaalala. That's not my intention, honey. Sinasagot ko lang ang tanong mo. Napatitig tuloy siya sa mata nito. Tingin ko, hindi mag-work sa atin ang pagiging mag-asawa. Bakit naman? Hindi ako gusto ni auntie para sa'yo. Ano na lamang ang mangyayari sa amin? Mag-aaway kami araw-araw? Ayoko namang maipit ka sa pagitan namin. Kaya huwag mo na akong asamin na maging asawa. Kung yun lang ang problema mo, ako nang bahala, okay? Sagot ko na si mama. Sure ako napapayag yun kapag kinausap ko siya. Nito, duda siya. Kilala niya ang matandang yon kung gaano nito kakontra sa kanya. Hindi naman natin kailangan ng kasal para makumpleto tayo. Mabuti na siguro ang ganito. Malaya ka, malaya ako. Mas mabuti yon, iwas sakit ng ulo. Pwede naman, basta dito lang tayo. Huwag mo na uli akong tatanungin kung kailan tayo aalis dito. Dahil yun pa rin ang sagot ko. Nito na ikinataas ng kilay niya. Seryoso ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? Nito na mas itinaas ang kilay sa kanya. Ilang minuto rin silang nagkatitigan bago ito pumikit. Mukhang wala siyang choice pa kundi umayon dito. Para kasi hindi na magbabago ang isip nito. Sige na, papayag na ako. Wika niya, saka na lang siguro siya aatras kapag naroon na sila sa Maynila.
Talagang itong lokon to, iniisahan siya, kaya kailangan niya magpakawais. Mahirap makawala sa kasal, kaya kailangan sure siya sa pagsasabihan niya ng I do. At kung tatanungin ba siya kung si Zion to, hindi siya sure. Kung sa una pa lang, binablockmail na siya nito. Ano na lang kaya kapag nagsama na sila? Ayaw niya maging sunod-sunuran dito. Pagdating nila sa pier, ay sinalubong sila ng lalaking may edad na. Kamukha ni Uncle Benjamin. Salamat po pala Uncle sa pagpapahiram niyo ng bangka niyo. Pati ang pagpapatira niyo sa akin sa isla niyo. Walang anuman, malakas ka sa akin. Pamangkin kita. Anito sa binata na mapatingin ito kay Kiara. Ito na ba ang mamanuganin ko? Opo, Uncle Simon. Si Kiara po. Ito naman po ang anak ko, si Sabrina. Magaling kang mamili ha? Anito sa pamangkin. Bago si Kiara naman ang binalingan nito. Maswerte ka sa pamangkin ko, iha. Mabait yan, responsable at magandang lalaki pa. Di na lang kumontra pa ang dalaga kahit napapataas ang kilay niya sa isip. Di lang kasi alam ng mama na to ang ginawa sa kanya ng mokong na to. Uncle, maaari niyo po ba kaming samahan ni Kiara? Saan naman, iho? Gusto na po kasi naming magpakasal bago kami bumalik sa Maynila. Napapangiti ang tsuhin sa binata. At bakit ba tila nagmamadali ka naman yata, iho? Bakit di kayo sa Maynila magpakasal? Para naman nandyan ang mga magulang nyo sa araw ng kasal mo. Hindi na yun mahalaga, Uncle. Kaso, alam nyo na kasi ang panahon ngayon. Maraming naglipa ng mga snatcher dyan sa tabi-tabi. Nag-aalala lang ako, baka maagahon pa ako. Ikaw talagang bata ka, masyado kang sigurista. Siyempre naman po, Uncle, kapag sa akin na, di ko na pinapakawalan pa. Di kumbinsido dito ang amain. Bumaling ito sa dalaga. Hindi ka naman ba pinipilit nitong pamangkin ko, iha? Sasabihin sana ng dalaga na oo. Kaso, bakit ba hirap siyang ilaglag ang mokong na to? Hindi po. Aniya, pareho po namin gusto ni Zion na magpakasal. Para bang gustong-gusto niyang batukan ng sarili sa lumalabas sa bibig niya. Kung ganon, sige sasamahan ko kayo kay Mayor Castro. Kaibigan ko yon. Basta, iho. Si Kiara ng una't huling pakakasalan mo. Sa susunod na makikiusap ka sa akin para gawin akong witness sa kasal mo sa iba, abay magtigil ka. Good boy to, Uncle Simon. May pagmamalaking wika pa ng binata. Sa loob ng opisina ng kaibigang alkalde ni Uncle Simon sa bayan ng Santa Margarita ay natuloy ang madalian nilang kasalan. Kasalan din na pagplanuhan at basta na lamang naisipan. Saan naman tayo pupunta? Nasa loob na sila noon ng sasakyan nitong pick-up. Iniwan pala nito yon sa tsuhin. Iuwi ko na kayo sa bahay namin. Bakit sa inyo? Bakit di sa Maynila? Naitaas nito ang kamay nila na magkasiklop habang nagmamaneho. Talagang sinadya pa nito na ipakita sa kanya ang wedding ring nila na di man lang nito pinaghandaan. Mukhang tig 299 pesos lang yata yon sa tabi-tabi. Nakalimutan mo na ba? Mag-asawa na tayo ngayon. Kaya kung saan ako, doon ka rin titira. Wika nito sa kanya na may mahigpit na hawak nito sa kamay niya. Napapatingin na lamang siya sa mumurahing singsing na yon. Walang halaga kung susuriin. Ngunit ito ang simbolo ng habang buhay nilang pagsasama na ipinangako nila sa isa't isa. Papa Lolo! Nagtatakbo si Sabrina nang makita si Uncle Benjamin pagkababa nila ng sasakyan. Masiglang sinalubong naman ito ng matanda. At giliw na giliw ang maglolo sa isa't isa. Masaya ako na narito na nag-iisa kong apo. Ako rin po, Papa Lolo. Masaya po akong makita kayo ulit. Kahit matanda na si Uncle Benjamin ay nabuhat pa rin nito si Sabrina. Nag-iisang apo? Ibig sabihin, Papa, alam niyo na anak ko si Sabrina? Sinabi sa akin ni Kiara nung nagpunta ko ng hospital na anak mo si Sabrina. Pagtatapat nito, bakit di niyo sinabi sa akin? Kasi nag-aalala lang ako sa intensyon mo sa kanya. Kaya hinayaan kitang alamin ng totoo sa sarili mong paraan. Kasi ayoko masaktan mo na naman siya. Ang daya niyo pa, pero di bali na. At wag na kayong mag-alala. Sa ngayon, alam ko na sa sarili ko na siya na talaga ang dawan para sa akin. Tinupad ko na, Papa, ang hiling ni Uncle Solomon na pakasalan ng anak niya. Mag-asawa na po kami ngayon. Sabi ng binata sa ama at pinakita ang magkahawak nilang kamay na may singsing pa.
Mas madaya ka. Hindi mo malang kami hinintay ng mama mo na saksihan ng pagpapakasal ng kaisa-isa naming anak. Sorry po, Papa. Hayaan niyo po. Ginawa ko lang naman yon para maging legal na kami. Pero sa susunod na kasal namin mag-asawa, I'll make sure na hindi na kayo mawawala dahil kayo po ang sasagot sa lahat ng gastos. Pabirong wika nito sa ama. Nasaan nga po pala si Mama? Narito ako, Zion. Mabuti naman at naisipan mo pang umuwi dito. Ang tagal mo nawala. Napakunutan noon nito na makita si Kiara kasama ni Zion. Bakit kasama mo siya at may bata pa kayo? Honey, easy. Apo natin si Sabrina. Huminahon ka. Wika ni Uncle Benjamin para kasi itong mahihimatay na makita si Kiara at Zion. Hello po, Mama Lola. Kumusta po kayo? Binabati ka ng apo natin, honey. Sagutin mo. Utos ni Uncle Benjamin sa asawa na nakatingin lang sa batang may ubod na tamis kung makangiti rito. Kahit yata sino ay mahahawa dito. Bato na lang siguro ang hindi. Meet your apo, Mama. Naalala niyo po ba? Siya yung sinadya ni Kiara sa akin sa kondo 6 years ago. Hindi na masama. Ang ganda niya, kamukha niyo. Pabirong wika ni Zion sa ina, nanginitian nito na naluluha pa. Hinalikan nito ang pisngi ng bata. Napakaganda mo naman, apo ko. Tama ang daddy mo, mana ka nga sa mama lola mo. Mama, kasal na rin po pala kami ni Kiara. Asawa ko na siya ngayon. Sabi nito nang akabayan nito si Kiara at iniharap sa ina. Narinig ko. Ang tila patampo nitong sabi. At dahil siya ang pinili mo, Zion, panindigan mo sana siya. At ayaw kitang marinig na nagrereklamo sa kanya. Oo naman po, Mama. Seryosong sabi ni Zion. Si Kiara naman, di niya maiwasan di maging emosyonal sa mainit na pagtanggap sa kanya ni Auntie Divina. Maraming salamat po, Auntie. Walang anuman, Kiara, dahil mahal ka ng anak ko at may apo na ako. Tinatanggap na kita sa pamilya namin. So paano? Tara na sa kusina. Tama-tama, nakapagpahanda na ako ng hapunan kay Mercy. Uwi ka pa ng ginang sa kanila. Kapansin-pansin naman na maliwanag ang mukha sa kanya ng dalawang katulong. Siguro ay dahil sa nahawa ito sa mukha ng ginang na masaya at may umaaliwalas na aura. Welcome po, Ma'am Kiara. Bati sa kanya ni Aling Mercy. Salamat po, Aling Mercy. Masaya akong makita kayong muli. Nakangiting wika niya sa kasambahay. Matapos nilang kumain ay dumiretso silang tatlo sa silid ni Zion. Si Zab naman para bang inaaral pa nito ang kabuuan ng kwarto na bago sa paningin nito. Kayo po to, Daddy? Nito sa larawan ni Zion na may pa-abs pa. Nakapatong yon sa mesita. Naalala niya na nasa silid niya ang frame na yon at palagi niyang kinakausap kapag namimiss niya si Zion. Oo, ako yan, baby. Alam mo ba? Diyan ang in love sa akin ng mami mo. Napahagik-hik si Zab sa tinura ni Zion. Yabang mo. Natatawa na lang siya nang maalala ang kabaliwan niya noong 15 years old pa lamang siya kay Zion. Bakit? Hindi ba totoo? Tudyo pa nito sa kanya habang nakayakap ang asawa sa likuran niya. Para pa rin panaginip ang lahat. Dati, pangarap niya lang na maging sila nito. Ngayon, hindi na basta panaginip yon dahil totoo na. Asawa na niya ito. Hindi na rin masama ang pagiging wais nito dahil napakasaya ng puso niya. Para talaga siguro sila sa isa't isa. Oo na, dyan ako na in love sa'yo. Natatawang pag-amin niya nang maharapan niya ito. Mami, ayoko na pong bumalik sa Maynila ha? At bakit naman? Tanong niya sa bata. Kasi po, ayoko na po maging daddy si Tito Clark. Gusto ko na po si daddy na talaga ang magiging daddy ko. Huwag ka na mag-alala, baby. Dahil mula ngayon, magkakasama na tayo palagi. At di ako papayag na mapunta si Mami sa Clark na yon. May kasiguraduhang wika ng ama sa inosenteng si Sabrina, na noon ay hawak ang remote ng TV. Saktong pagbukas nito, nasa TV ang balitang-balita ang pagsara ng kumpanya ng pamilya ni Clark. Yun daw ay bunsod ng naudlot na engagement nito sa isa sa top shareholder ng isang kumpanya na dating nasa pamamahala ni Mr. Almazar. Kawawa naman si Clark, okay lang kaya sila? Dahil sa akin kaya tuluyan ang bumagsak ang kanilang negosyo. Huwag mo na silang isipin, okay? Wala kang kasalanan. Kinarma lang sila sa paluloko nila kay Papa. Ano ba yung sinasabi mo? Sila nagloko kay Uncle?
Na-curious siya sa paulit-ulit nitong pagbanggit doon. Oo, Kiara. Pinuutang niya si Papa para daw ipagawa ng iba pang facilities dito sa rancho. Pumayag si Papa dahil sabi nila mag-i-invest sila. Pero di naman nangyari yon at ang malala pa, malaki ang interes ng pinautang nila kay Papa. Wala pang 1 taon, inabot na yun ng lampas doble na halaga. Ang masama pa, ginigipit nila kami. Gustong kunin sa amin tong rancho. Yun ba yung inabutan ko nagkakagulo dito nung una? Buhay pa nun ng Papa niya, naalala niya. Oo, Kiara, ngayon naawa ka pa rin ba sa kanila? Napailing siya, doon niya lang din naalala ang overprice na alok nitong project sa kanya. Nakonsensya pa nga siya sa pag-atras niya. Kaya naisip niyang pumayag sa engagement nila para na rin sa ikakaganda sana ng imahe ng kumpanya nito. Kinidnap nga lang siya ni Zion kaya di na natuloy ang lahat. Salamat ha. For what? For saving me from him. Siguro kung kasal kami ngayon, di ko siya mayayakap ng katulad nito. Aniya habang nakapulupot ang braso niya sa baywang nito. Huwag mong isipin yon, ginawa ko yon dahil mahal kita. Bilang kapatid? Of course, bilang asawa na. Anito at dahan-dahan siyang itinumbas sa kama. Daddy, wag mong ikis si Mami. Natatawa na lang silang dalawa nang paghiwalayin sila ni Sabrina. Nakalimutan kasi nila na naroon lang pala ito.